I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. Ayun, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. So, ayun po, no, kagigising ko lang. At grabe mga kabisnes, sobrang, alam niyo yung paggising ko, kahit puyat at mahap, di pa talaga mata ko. As in, grabe yung tuwa ko talaga. Alam niyo kung bakit. Ayun na, oh, Kalingap Turap. Support natin pala mga kabisnes, no. Ayan, nagsalita na. Sila Kuya Renji. Support din natin mga kabisnes, LV Vlogs family, mga kabisnes, no? Tama ba ako? Mga kabisnes, support din po natin sila mga kabisnes. So, grabe. Ayan, oh. Kitang-kita yung proof mga kabisnes. Yan, mga, galing yan sa kabisnes family at until now, kabisnes family pa rin sila, mga. Hindi naman sila, hindi porket umalis sila, is hindi na sila parte ng kabisnes. Kasi nung nagpaalam naman mga kabisnes is, wala naman kasing masamang tinapay, okay naman lahat eh. Tsaka, panood nyo naman, i-vlog na rin yan nila kuya, ganun. Okay ang lahat. Itong tatlong tulang talaga, ay, bago ang lahat ng mga kabisnes. Natawa ako. Kasi, mga kabisnes eh, halata talaga itong tatlong to, na may, ito si Okray, oh, tingnan niyo yung live niya, tinignan ko ngayon, yung, mga live niya nung nakaraan na nasa sasakyan siya, mga kabisnes, is deleted na, ayan o. Kita niyo ba mga kabisnes? Yan. Deleted na. I-patch up ko dyan. Deleted na mga kabisnes. Ngayong umaga lang to na tingnan ko. Kasi may anuhin ako eh. Pero tinignan ko mga kabisnes. At deleted na. Or private na nila. Okay. Anong purpose mga kabisnes? Bakit nag-private ng videos or ng live itong si Okray? Ito si MK Enday Okray. Yung private ng videos kasi ang nakalagay na lang ngayon dito is stream 3 days ago, samantalang meron siyang stream na nag-live siya kahapon at saka nung isang araw pa. At may proof ako dyan mga kabisnes. Etong comment na to, hindi nagsisinungaling ang date nito mga kabisnes naming minamahal. With screenshots yan, no mga kabisnes. So ito, tatalakayin natin to ngayon mga kabisnes. Itong pinagsasabi niya dito. Kasi nga, ito paliwanag ko lang. Yung sinasabi ni Okray na pagpapatulfo. At saka yung sa SIM card. Siguro kaya nila private kasi pinagtatawanan na sila ng tao. Imagine niyo yun mga kabisnes. Pag sabihin natin may nag-ano sa kanila, may lumapit daw. Kasi ang tinutukoy nila is may tumawag daw na, ayun, patungkol dun sa SIM card na yan, na may binugbog daw. Wala na daw yung video, tinapo na daw yung ewan ko cellphone ba, or pinadelete daw yung video mga kabisnes. Kasi, kung magsasalita daw is, alam na. Sabi daw, alam na kung magsasalita daw. Ay, speaking of that mga kabisnes, meron akong nakuha palang dyan, clip. Buti na lang talaga, ang talino talaga ni Junjun, no? May clip na pala ako. Andyan yun, mga kabisnes. Dito pala kaso nga lang, dito pala sa isang cellphone. Pero, iano ko rin yan. Tatalakayin din natin yan, mga kabisnes. Yan yung deleted niyang videos. Yan yung deleted niyang video, mga kabisnes. Honestly. Deleted niya yan. Or, hindi lang natin alam, kung delete ba talaga or naka-private lang. Yung live niya na yon na patungkol doon sa SIM card. Ayun na nga, no? Yun nga, sinasabi niya dun patungkol daw kasi sa SIM card is andun daw yung boses or audio, kung kahit daw pinatapon yung kahit daw pinadelete yung video is andun yung katotohanan na andun daw naka-record sa SIM card yung video, yung audio, ha?
Nakakatawa. SIM card. Ako nga pala dun sa gustong mag-order ng SIM card na, ano, na pwedeng mag-record ng video at audio. Lalagay ko na lang sa yellow basket mga ka-business. Red basket kasi Facebook YouTube tayo. Lalagay ko na lang sa red basket mga ka-business namin minamahal. Yung, ito si Bay, parang timang. Lalagay na lang natin mga ka-business sa red basket. Char! Di ba? Mga ka-business, nakakatawa. Pasensya na kayo kasi naka-record na yon, no? Mga ka-business, as in. Tapos, deleted? Saan? Ay, bakit kaya, mga ka-business? Sa tingin nyo, bakit kaya nadi-delete ng, ng video, mga... Ito nga pa pala si Bay Papay, mga ka-business. Inano ko lang saglit kasi kumuha siya ng, trash bag. Sige na pa. Nahulog. Morning po, mga business. Kita mo naman yung mukha mo, hindi nakikita. Kakagising na kasi namin, mga ka-business, eh. Kailangan namin magtrabaho para kumita. Isasako na namin sila, mga ka-business. Ay, joke! Hindi, nag-ano si Bay ng mga, mga ka-business. Basura. Huwag mo lang yan na kasi ibabalik ko pa yung sapatos dyan. Excuse lang so, po. di pa, dyan ka na muna pa. Ako na lang muna bala rito pa. Ito yun mga kabisnes. So. Sa live to ni Okray kahapon. Isasako natin yung mga plastic. Ito, comment to nung nangangalang Sparky Diaz. Ito, Sparky Diaz ha. May bilin pala sa akin si Kuya. May sinabi sa akin si Kuya kapon, mahigpit na tagubilin. Mahigpit na tagubilin. Sa'yo, Sparky Diaz. Shoutout sa'yo. Ito, di ba sabi mo, one-on-one kayo ni Kuya ka-business? Naku, Sparky Diaz. Duwag pa naman yan si Kuya. Duwag pa naman yun si ka-business. Napakaduwag pa naman ni ka-business. Magsabi ka lang daw, Sparky Diaz, kung saang lugar, Anong oras? anong oras, Anong araw? anong araw, na pwede kayong magkita. Or saan ka pwedeng puntahan ni Kuya ka-business. Sparky Diaz, hinahamon kita. Kung hindi ka dami account, magbigay ka ng araw, oras, lugar kung saan kayo magkikita ni Kuya. Pizza. Kasi sabi mo, one-on-one kayo eh. Di ba? Kawawa si ka-business. Kawawa si ka-business mga ka... Ewan ko talaga kawawa si Kuya ka-business. Mga ko sa'yo para... Apakaduwag pa naman yun. Ano yun? Sparky Diaz? Oo. Eto. Patulan mo na yun kasi nako. Panalo ka na Eto, ganito yan eh. Mamili ka lang daw dito kung anong gusto mo. Pag nagkita kayo ng one-on-one, magwa-one-on-one kayo, di ba? Sabi mo, one-on-one kayo eh. Sige, mamili ka, Sparky Diaz. Ano ba yun pa? Ano ka? Ha? Mamili ka kung anong klaseng gustong away mo. Oo. Hindi, gustong one-on-one eh. Kaya nga, ano ba gusto mo? Barilan kayo? Hindi muna, wait lang pa. Si Papa naman nagmamadali ay. Kasi naawag ako kay ka-business eh. Oo, alam ko na. Ako muna, saglit. Suntukan kayo? Or talian ng isang kamay para magsaksakan? Or barilan kayo? Kung sinong mabilis bumunot. So, sigurado panalo ka na dyan eh. No, Sparky Diaz? Siya po mga kabisnes ang nag-aamon yan. May screenshot ako. One-on-one daw sila ni Emerson Dino. Sabi niya. Nagpangalan siya mga kabisnes. Imagine niyo yun. Magkita kayo. Kasi naku. Ewan ko na lang. Panalong-panalo ka na kasi napakaduwag niya ni kabisnes. Pagkakataon mo na yan. Laking pagkakataon mo na yan, Sparky Diaz. Pero, eto, Sparky Diaz. Dapat, pag nagharap kayo ni Kuya, kumpleto ka ng, ng pagkakakilanlan. Yung hindi fake, ha? Hindi dami, ha? Yung tunay. Yung tunay. Magdala ka ng birth certificate na hindi gawang rekto. Magdala ka ng ID na hindi pa sa pikado. Diba? Baka naman, kasi, syempre, one-on-one yan eh. Paano pala kung ikaw pala ang natalo, sinong kawawa? Si Kuya kasi bumatol siya sa'yo, di ba? Wala ka palang pagkakakilanlan. Kaya dapat, wala kang patunayan. Dapat patunayan mo yung pagkatao mo na nakapangalan talaga dun sa birth certificate mo, ikaw si Sparky. Yun talaga yung pangalan mo, Sparky Diaz. Hindi yung Sparky yung magagamit. Hindi yung Sparky na dami.
No? Kawawa talaga siya. Sus, naku. Ay, mga kabisnes na. Ewan ko na lang, napakakawawa ni kabisnes talaga pag nangyari yun. Magwa-one-on-one sila. Nangahamon to mga kabisnes eh. Hinahamon niya si kabisnes. One-on-one daw sila. Magsasalita pa lang na one-on-one. Nano na ako eh. Ano na yan si kuya. Huwag ka kasing magtago sa ano. Ay, mayroon pa pala isang option pa. Or magbabading-badingan sila. Magbading-badingan. Mag-ano na lang kayo, magbatuan na lang kayo ng ano ba yun? Unan. Kasi ganun si Sparky Diaz, ba? Nagtatago sa dami. Gusto mo, magsabunutan na lang. Or magsabunutan na lang kayo ni Kuya. Kaso hindi kasi ano si Kuya sa sabunutan eh. Pero game yan si Kuya. Kahit ano pang gusto mo. Mamili. Wag lang yung, di ba? So, ito, comment to ng Sparky Diaz sa live mismo ni Okray, mga kabisnes. Expose mo mga katarantaduhang ginagawa niyang si Emerson Dino. Oh. Diba? Nagpapangalan siya sa live mo para malaman ng publiko kung ano ang totoo. Dinidelete niyang hinayupak na yan ang comment namin. Oh? Talaga ba? Kayo nga yung nang bablock ng ano mga, sabi nyo daw, dami account kasi meron akong kakilala na pumasok sa live niya. Blinak nila mga kabisnes, kahit si Kalingap Turak hindi na makapag-comment at si Boss Anime. Blinak sila sa comment section ni Okray. So, ngayon, sino ang nagdi-delete at sino ang nambablock? Kundi kayo, MK Inday Okray. Diba, mga kabisnes? MK Inday Okray, ikaw ang nandi-delete. Kayo ang nandi-delete at kayo ang nambablock. Huwag niyong idamay si Kuya Kabisnes. Oh. Diba? Ikaw, Sparky Diaz, kilala kita. I know you. Kung pabulaanan mo tong ano namin, iniisip namin na hindi ikaw to, magpakita ka, one-on-one, pre. Yun ay kung hindi ka bading. Di ba, mga kabisnes? So, eto, damay-damay na to. Lalo na tong mga, etong mga nakikisali, mga Sausaw, mga 8-0, may mga pangalan kayo dito. Nako! Sinasabi ko lang sa inyo, ewan ko na lang. Ay, mga sausawero kayo, ewan ko na lang. Lalo na tong sino ba yun? Wait lang Meron to dito mga kabisnes Yung binasa ko, no? Etong Herman Asignacion. Yan. Shoutout sa'yo kasi isa ka sa napaka-sobrang taas mo rin, no? Feeling ka, Herman Asignacion. O, yan binabanggit ko na kayo dito. Diba? Kayo yung tapos pinagtatawanan nyo. Meron pa ako mga comments, screenshots dito mga kabis, hindi ko kasi naipasa dito. Na itong Herman Asignacion, isa rin to sa nagsasabing pok-pok, yung mga ganyan naghuhubad-hubad. Huwag kayong mag-alala, kasama kayo. Handa ako sa inyo. Sabi nito, isuli ang kandilang puti at samahan ng kandilang hindi kulay puti. O, di ba mga kabisnes, napakaano nila. Ang kaibahan kasi namin sa kanila, sila mga ob-ob, walang IQ, walang mind, di ba? Kami, kahit sabihin yung hindi kayo nagpapangalan. Kaso, nabubuking din kayo sa mga nagko-comment sa live, sa vlog namin. O, di ba? Sabi ni Rick Aningat, hintayin na lang natin yung closed door meeting. Excuse lang, singit lang ako. Baka ano na naman sabihin mo, Ano sabi dyan? Alin? Yung dyan? Huwag mo nang anuhin yan. Kasi at least sa amin, kasi mga business, hindi kami nagpalabas ng mga video na puro kasi nungalingan. Ang pinalabas namin ay mga yung mga may hawak kami, hindi yung dakdakan lang dakdak, tawa ng tawa sa harap ng mga live. Alam ba, mindset ba? Gamitin din minsan ang yung mga pinag-aralan. Ako, di ako nakapagtapos ng trade. Yan yung sinasabi ni June Pascual sa'yo dati. Hindi ka raw nakapag-aral, bay. Samantalang siya daw nakapag-aral. June Pascual, hindi sa pinag-aralan nababase ang pag-uugali ng tao. Bago ka magsabi ng ganun kay bay na walang pinag-aralan tapos ikaw meron, abay, dapat pala, hindi ka nakikisawsaw kasi sabi mo nga may pinag-aralan ka Oo. Dapat, ang asikasuhin mo, June Pascual, kung paano kayo makakakain ng 3 beses sa isang araw. Sa tamang paraan, sa mabubuting. Oo.
Kung paano mo mabubuhayin yung pamilya mo. Ando na tayo sa sumusuporta tayo. Pwede mo naman sabihin sumusuporta lang ako sa iyo, Ma'am MK. Ganon lang. Walang problema yung mga ganon. Kaya nga lang, sawsawero kayo, nakikisawsaw kayo sa issue. Samantalang, hindi naman kayo nakapunta o nakatungtong sa loob ng ka-business house. Sadyang mga 8-0 palaka lang talaga kayo. Diba? Ano yun pa? Kaya yung kasi mga ganyan kasi mga tao, nanuhan kasi yan na napakain kasi nabigyan nga ng Gcash. Tapos kami pa yung sasabihin yung patay gutom. Sasabihin nyo na patay gutom? Sumasahod nga kami ng humigit kumulang Oo. Grade 3 lang ako. Patang sumahod ako ng kulang-kulang 40 million thousand. Pambihirang buhay. Hindi ako nag-abroad. Dito lang ako sa Maynila, Caloocan North. Pukaw nyo. O, diba mga ka-business? Tapos sabi nitong si Aningat, hayaan mo lang sila Ma'am MK. Kawawa naman, walang makain at matitiran. Wow. Alam ko naman na hindi nila magagawa yan kung walang kuman. Eto, isa ako sa pinakinggan nito kasi walang matitiran daw. Alam nyo kasi mga ka-business ganito yan no? Ano yung bangkong dike? Wait lang pa. Walang makain daw. Walang makain pa. Ilabas mo nga yung mga natin. Koy, kuhanin mo nga yung mga naka-plastic. Dali. Oh. Ilabas mo yan. Oh. Ayan mga ka-business. Wala kami makakain. Ito mga. Wala kami makain mga business. Kaso ang sobrang hirap kasi ng buhay mga business. Ang tatak ko, pure gold. Ayan mga ka-business. Wala kasi kami pang grocery mga ka-business Pero pure gold ang nakalagay mga business. Di ba? Wala kami makain mga ka-business, hindi namin kayang bumili, hindi namin kayang mag-grocery. Pahingi naman sa nagsabi ng natanggal. Si Rick Aningat yan pa. Rick Aningat. Wala kami makain. Shout out, Rick Aningat. Wala kami makain. Wala kami makain, Rick. Biglan mo ulit kami ng bigas. Oo. Punta ka naman dito. Punta ka dito, bigyan mo ulit kami ng bigas. Punta mo kami ng 5 kilos na bigas na pinagyayabang mo. Na sinasabi mong 10 kilo na plus 5. Baka ibalik ko sa'yo 10 sako. Diba mga kabisnes? Wala kaming ganun mga kabisnes. Hindi namin kayang kumain ng 3 beses sa isang araw. Ang kaya lang kasi namin mga kabisnes kumain sa loob na isang araw 6, 7 hanggat kailan namin gusto kumain. Wala pa trabaho. Wala pa kami mga trabaho niyan mga kabisnes. Diba? Isang araw sila nagtatrabaho. Tapos sila buong araw nasa trabaho. Kami, kahit pumasok kami o hindi, mag-vlog lang kami, may kinikita kami, diba? Wala kami makain. Tsaka wala kami matitira kasi, tama yun, kasi pinaalis kami dito mga kabisnes At gusto namin dun sa Falcon, diba? Kahit naman mga kabisnes, kahit nung pagbili pa lang ng diba, Falcon, alam naman niya ng buong kabisnes na kaya bumili ng Falcon si Kuya kasi gusto nga ni Kuya na magsama-sama kami sa iisang bubong, sa iisang bahay. At yun ewan ko lang kung naabutan niya yung plano. Ay, sigurado ko yan na nakita yan. Naabutan niya ba yun pa? Sigurado ko yan nakapanood yan ng ating mga... Hindi, naabutan niya pa yata ni Aningat ba? Hindi na. Yung plano sa... Yung pagbili ng Falcon? Hindi niya na ba naabutan yun? Wala na. Wala na. Wala na? Wala na. Ayun, kami, patay gutom kami. Kasi kasama ang business family Piruin mo, patay gutom. Gamitin din minsan ang utak niyo ba? Hindi yung lagi kang dito ginagamit yung puwet. Gamitin niyo minsan yung utok. Utok. Kasi ako gamitin yung utak. Utok? Utok. May pa ang what napay utok. Kabalo pa mo sok-sok sa ilalim sa tamang, gumawa pa siya mga, kung siya, gumawa pa siya maagi kung saan ba siya, asa ba ang gahe, asa ba ang humok. Pero kaya wala niyo gigamit yung utok Pero mo, patay gutom, mga kagwang. Wala nang makain, matitiran. Mga EMS, business family. Tapos nakabili ng Hindi. Yan kasi kaya yan sasabi walang matitiran kasi naiinggit siya. Kaya nga. Bawiin ba naman ni Boss Wakiwak yung 100 square meters na kasi sabi niya, hindi daw clean title mga kabisnes. Hindi niya man lang naisip, mga kabisnes, na pa yan ni Boss Waki sa Bulacan para lang makita ni nanay na... Nakita ni nanay niya. Kasi alam naman ng lahat mga kabisnes kung anong trabaho ni nanay, di ba? Kung anong ginagawa ni nanay. Simulat. Naglalakad yan ng mga papel ng lupa, mga kabisnes. Kaya, na-authenticate yan ni nanay mismo sa agraria na meron siyang clean title, hindi gaya ng pinapalabas nito. Abangan nyo yun mga kabisnes sa vlog yan ni Boss Wakiwak. Ipapaliwanag yan patungkol sa clean title na yan.
Boss, dagdagan mo naman yung lupa ko. Dagdagan mo naman, boss, kasi sila tagto 200. 200, binigyan ni ka-business ng 200 plus 100 sa'yo, 300 square meters sa kanila, boss, sa akin. 100 lang, boss, pakidagdagan mo naman, boss. Wawa ka sa akin, boss. Kupal mo naman, diba? Iyak-iyak yun. Kasi bisikat ngayon yung sa, yung vlogger nga, kupal ka ba, boss? Diba? Kaya nasasabi na walang matitiran. Kasi kami, diba? May Falcon. Merong 300 square meters na lupa sa bundok. Diba, mga ka-business? May naisip daw si Bay. May pinag-aralan dyan, si John Pascual, sabi niya pati si Rick kanina. Ito, John Pascual. May ano bang natapos mo? College? Ang natapos niya is, major in, nakapagtapos siya ng major in kawakwakan at ka-itsuseheroan at saka sausawerong palaka. Joke ano lang. mang natapos mo? Ito lang sa akin masasabi ko sa iyo. Kumusta naman na ngayon ang buhay mo? Kumusta ang mo? Kasintabi po Hindi naman sa minamaliit namin sa mga ka-business. Kasi, siya ang nag-una ang totoo niyan, viewers kasi, hindi dapat hindi mo ba dapat pinapatulan kung ano yung sinasabi ng viewers? Kasi, pag viewers kasi, wala kang karapatan. Hindi naman natin ma-please mga ka-business. Pero sa, kasi, yung iba kasi, sobra din. Kaya ito lang masasabi ko sa'yo, John Pascual. Halimbawa, nakatapos ka na ng college, musta naman ang buhay mo ngayon? Musta ang pamilya mo? Hindi man, sige pa. Kumusta ang kumusta ang hanap buhay mo? Yun ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Ako, hindi ka dapat nakikisawsaw. Ako, hindi ako nakatapos ng grade 3. Pero sumasahod ako ng pinag-aralan na nakapagtapos ng high school. Ako, grade 3 lang mga business. Pero sumasahod ako sa tamang sa mabuting pamaraan. Sa pangunguna nila ate at kuya. Kaya ito lang masasabi ko sa inyo, Huwag kayong masyadong mapagmataas sa sarili niyo. Kasi hindi natutulog ang Diyos. Tandaan niyo yan palagi, mga business. Opo. Sige na, magkapi ka na dun. Huwag ka na Huwag yung magkapi ka na dun. Ilan niyo ko? Diba mga ka-business, may nag-sponsor pa sa amin ng Mocha Coffee. Ma'am Ses. At saka Barley, Ma'am Ses. Yan yung iniinom namin ngayon, mga ka-business. Baka sakaling mapunti si Junjun. Ayan mga ka-business, ayan yung bare face ko pagkabagong gising. Walang filter yan. Walang yan mga ka-business. Walang halong kolorete. Walang ka-makeup yan mga ka-business. Kahit sunblock wala yan. Di dami account yan. Opo. So ayun, yun yung sabi niya. Alam ko naman hindi nila magagawa yun kung walang command. Talaga ba, Rick Aningat? Talaga ba? How sure you are na hindi namin magagawa to ng walang command? How sure you are? Patunayan mo. Patunayan mo, Rick Aningat. Patunayan mo yan, sinasabi mo, hindi kami gumagalaw ng walang kuman. Ano yun pa? Sabon. Sabon na? Powder. Powder? Ayan Patunayan mo yan, Rick Aningat. Yan isang sabon namin mga ka-business. Toothpaste. Wala kami pambili. Meron kaming conditioner. Yan, nagaling mo na yun dun. Wala kasi kami pambili. Kawawa naman kami mga ka-business. Nakakaawa nila lang talaga. Kaya sabi nitong si June Pascual, ito na. Correct ka dyan, Sparky. Mga member lahat ng PAL ang mga tuta na yan. Di ba? Masyado siyang pakialamero, mga ka-business. June Pascual, Yun nga, gaya na sabi ni Bay, pagtuunan mo ng pansin ang buhay-buhay nyo. Kaysa naman, pagdating ng panahon, madamay ka talaga. Hindi, madadamay ka talaga kasi meron kang pagbabanta sa buhay ko. Damay ka talaga dito, June Pascual. Diba mga ka-business? Tapos ito, sabi naman ni Aningat, hintayin na lang natin yung closed door meeting. Hintayin natin, Rick Aningat, ang mangyayaring closed door meeting. Makikita tayo, Rick Aningat, yung sinasabi mong closed door meeting. Antayin mo, Rick Aningat. Mayroon pa ako mga ka-business na hindi sinasabi sa inyo na ginawa ni Rick Aningat. Pero yun ay private na yun mga ka-business. Abangan nyo na lang. Kasi dati, nagdadalawang isip pa ako kasi sa totoo lang, andun pa rin yung respeto ko. Wala tayong magkain na. Anong ba gusto lang natin?
Ano tayo? Gusto kong lechon baboy pa. Di na ako nakakain ng lechon eh. May pera naman ako dyan eh. Malaki pa yung pera ko dyan sa ano. Ito. May paano na ako. Mga business, no? Salamat talaga ng napakarami sa inyo. Ay, ala pa, bibili pa. Kaya pala kailangan natin pumunta ngayon. Bibili pala tayo ng baboy. Pabuksan mo pa. Bibili ulit kami ng isang baboy. Imagine niyo yung mga ka-business. Every month, isang buong baboy binibili namin. Wala kasi kami mga putay gutom kasi kami mga ka-business. Kaya, ayan, bumibili kami lagi ng isang buong baboy. Dahil sa pagiging patay gutom. Nak, butangin po niya ako palihog, nak. Dahil sa pagiging patay gutom namin. Kaya, ayan. Buwan-buwan, imagine niyo, bumibiling baboy, si Mrs. Ka-Business. Wala kasi mga pera. Ay, nako. So, ayun na nga, no? Tas amin itong Herman Asignacion. Rick, hindi nga sila marunong maawa sa inyo, kaya wag nyo rin sila kaawaan at irespeto. O, di ba? Ito yung tinatawag ng mga taong, ano ba yun pa? Yung nagsusulsolero. Gatong kumor. Ngipin sa ngipin na ang labanan na dapat nyo. Hindi ko na naano itong mga kabisis eh. Saan ba yun? Ngipin sa ngipin daw mga ka-business. Ito masasabi ko dyan. Magsugbat lang taga. Ikaw, Herma, ha? Magsugbat ang karne. Magsugbat, ha? Lagi-lagi ka ron, ha? Manon sa ninako. Sabi nga itong Herman Asignacion na yun na ngipin sa ngipin daw. Hindi daw kami naawa. Hindi daw namin sila nirespeto. Hindi naawa. Nag-message nga si Kuya. In public pa. Nagsabi si Kuya, punta ka dito. Nagbi-message pa yan palagi. Birthday ni Kuya, birthday ni ate. Mini-message sila, tas sasabihin mo, Herman Asignacion na hindi naaawa. Diba? Walang respeto. Inimbita nga eh. Asan ang walang respeto dun? Mag-isip-isip ka rin, Herman Asignacion. Hindi ka dapat nakikisawsaw. Hindi ka dapat, dapat nga ang gagawin nyo is, payuhan nyo sila dapat eh. Yun eh, kung totoong nagmamalasakit kayo sa kanila. Dapat kayo pa yung napapayo na, tama na yan, Boss Rick, dapat ganyan-ganyan. Diba? Hindi eh, kayo pa yung nagsusulsul. Mga sulsulero kasi kayo. Gusto nyo rin kasi ng mga rin kasi kayo eh. Sa bagay din kasi mga tao kasi ngayon eh, kung saan yung masama, na pumapalik ng tao eh. Nakakaawa rin kayo. Hindi ko naman talaga mga business na Nakakaawa nga kasi yung viewers nila pa. Kasi tabi po, hindi ko po saan nila lahat. Palawag dahil ko sa tubig na. Palawag ko sa tubig. Nakakaawa kayong mga nilalang yung mga viewers nyo. Imbis na magpayo is lalo pa yung sinulsulan yung yung mga iniidolo nyong mga ano ba pwede ko itawag sa tatlong itlog. Sa tatlong mga unggoy. O kasi tinawag yun kami unggoy. Diba po? Ito lang, may lang ako konting sasabihin. Kung hindi ako napunta sa business family, Magdamit ka dun. Tinakpan ko o hindi ako nakapunta sa business family, hindi maging magandang kalagayan ko mga business. Hindi hindi ko mabili ang gusto ko mga business. Kaya salamat sa inyo, ate at kuya, sa inyong buong pamilya. Umaya ka na magdrama kasi hindi pa panahon. Sabihin na naman, nagdrama tayo dito. Wala akong pag-alam sa mga tatlong unggoy. Sige na, doon ka na. Ako na dito. Sabi ni ito ni Aningat. Si Renji at Turak nag-uusap through Messenger. Sinama ako sa usapan, nagsumbong din yan si Turak. Based sa na-experience niya sa bahay nila. Sinisiraan ako, siniraan ko daw sila kay Kalingap James. Ha. Naku, balatan sila ni yung dalawang Bisaya. Agoy, babalatan ka niya ng dalawang Bisaya na yan. Nako! Joke lang po mga ka-business. Alam nyo, mga ka-business, ang hindi kasi alam nitong si Aningat, sinasakyan lang siya ng dalawa. Inuhuli kasi siya, katulad ng ginawa ni Boss Wakiwak. Nung sinasabi niya may record daw siya ng pag-uusap nila ni Boss Wakiwak. Ang hindi niya kasi alam mga kabisnes, sinasakyan siya para magsalita siya. O diba? Imagine niyo yung mga kabisnes, ginagapang niya yung dalawa para pumanig sa kanila. Mga kabisnes, alam niyo na dapat, diba? Dito pa lang mga kabisnes, makikita niyo na totoong pag-uugali ni Rick Aningat. Kung paano siya manggapang ng tao para
para kumampi sa kanya at sa kanila. At alam niyo ba kung anong nakakatawa dun mga kabisnes at nakakaawa? Isa sa naging biktima niya, hindi naisip to ni Okray. Ito Okray, para maliwanagan ka rin at para siguro, baka sakali lang ha, baka sakali lang magbukas sa utak mo or sa isipan mo itong sasabihin ko sa iyo ngayon. Hindi mo ba napapansin na sulsul sa'yo si Aningat para pag-awayin ka at ang kabisnes at pag-awayin ka at si Anime. Akala ko pa naman kaibigan mo si Boss Anime. Ang nangyari kasi sa kakasulsul sa'yo ni Aningat, hindi mo napansin na pinag-aaway na ikaw at si Anime. O, yun nga, nagtagumpay si Aningat doon, napag-away kayo, napagsabong kayo. Yun ang hindi mo nakikita. Kasi napupuno ka or nabubulagan ka sa galit mo. Kuno, sa kabisnes. O, anong nangyari ngayon? Diba? Dahil nabulagan ka, ang nangyari is, yun ang mga kabisnes, hindi mo yun naisip, okay, sana magbukas to ng isipan sa iyo at sa kay Clarissa. Eto, nadadamay na kayo eh. Nadadamay na kayo. Hindi nyo man lang naisip. Kasi akala ko matatalino kasi kayo eh. Pinagsasabong kayo ni Rick Aningat. Si Okray pinagsabong kay Anime para mag-away. Kay Kalingap Turak. Sa mga reactors, pinagsasabong sila ni Aningat. Yun ang hindi napapansin ni Okray, mga kabisnes. Oh, nangyari yung gusto ni Aningat. Natupad yung kanyang plano na pagsabungin. Kaya ngayon, ang ginagawa niya, gusto niya naman magsabong si Okray at ang kabisnes. At natutupad na naman, mga kabisnes. Ngayon naman, doon naman siya kay Clarissa, pumasok. Kasi sabi nga ni Clarissa, kinontak daw siya ni Aningat. Hindi daw niya in-expect na kinontak siya ni Aningat. So, yun. Di wow. Hindi mo rin yun naisip, no, Clarissa, no? Hindi pumasok sa utak mo, no? Na ikaw, pinagsasabong ka na naman niya sa kabisnes. Oh, malamig na to. Wala tayong pambili. Wala kaming pambili ng Fabricon. Oh, gatas. Downy pala to? Downy to pa, hindi to, ano? Kala ko gatas yung ano. Ano yun lang natin kung mabango ba? Mabango. Mulis ka na dyan. Pinagsasabong. Yan. Sana lang magbukas ng kaisipan nyo yan. Kung napansin mo lang, Okray, kaibigan mo si Anime eh. Kaibigan mo si Boss Anime. Diba nga, nagraratrat ka pa noon, sinisi mo pa ako sa nangyari sa kanya. Tapos hindi mo masisisi si Aningat na siya naman din talaga isa sa naging dahilan. At hindi mo rin masisi ang sarili mo na isa ka rin sa naging dahilan noon. Diba? Ngayon, sana magbukas ng isipan mo yan, kaisipan mo, kung paano kayo pinagsasabong ni Aningat. Kasi yun talaga ang pinaka-plano niya. Ang pagsabungin ang lahat. Kung may isip. Wala tayong magagawa mga kabisnes, mahirap mag-isip eh, di ba? Kaya ikaw, Rick Aningat, pasensya ka na. Matalino din yan si Kalingap Turak at si Kuya Renji. Mas matalino pa yan sa'yo. Hindi lang ikaw ang may utak, pati sila. Di ba? Kawawa ka naman. Talaga, kawawa ka naman. Ayan mga kabisnes, panoorin nyo yung vlog ni Kuya Renji. Nagsalita na si Kuya Renji. Nilabas nila ni Kuya Renji yung kanyang diamante. Grabe talaga. Tapos sabi naman ito ni Sparky Diaz, kailangan kasi niyang maya ng suporta galing sa Bulaang Propeta. Wow! Bulaang Propeta, mga kabisnes, from the word Bulaang Propeta. Big words, Sparky Diaz. Kaya kailangan nila isiksik ang sarili nila dyan kay Ilong. Si Ilong daw, mga kabisnes. Sino nga ba si Ilong? Who's Ilong? Who's Ilong? Alam nyo na yan, mga kabisnes. No need to name drop. Kilala nyo na kung sino tinutukoy nila kasi may mga nagko-comment na dyan na tuta ni Ilong. Si kabisnes daw yan, mga kabisnes. So, yan, no? Tapos sabi ni Sparky Diaz, alam ni Turak kung gaano ka-plastic yan si Emerson Dino. Boss Kalingap Turak, ikaw ang makakasagot niyan, Boss Kalingap Turak. Kung gaano daw. Kalingap Turak. O diba mga kabisnes, hindi nyo ba napapansin? Ang sinasabi ni Sparky Diaz at ni Rick Aningat ay parang iisa lang. Isa lang talaga yan.
Hindi ako sa nag-ano ha. Baka lang mga ka-business. Kung napapansin nyo lang din. Baka lang. Diba? Kasi ito kasing Sparky Diaz na to, siya ang nag-unang nag-broadcast ng patungkol sa kaso-kaso. Bakit nauna pa siyang mag-broadcast kaysa kay Rick Aningat? Diyan sa kaso-kaso na yan. Diba mga ka-business? Alam na yan. Alam mo naman ang galawan. Gusto lagi mong madali para akala mo manalo. Tapos sabi ni Rick Aningat, ha, dumating daw ako sa ginagawa niya. Hindi, kaya si Ate Vera na makakasagot niyan mga ka-business. Ayaw kong mag-ano dyan kasi opportunidad dyan nila Ate Vera para magsalita. Yung sa'yo lang, huwag ka ng ano. Yung sa'yo lang, tirahin mo. Wala na pala eh. Yung Yun lang yung nakuha ko eh. Abangan nila yun sa reaksyon na Tibera. Wait lang ha. Saan ba abot ang iyong pangarap? Anong naghihintay sa iyong bukas? Pag-asa'y hindi ito. Wait lang pa. Eto, itong Sparky Diaz, sabi niya, Ninita Imbornal, pakitanong mo nga kay Ilong kung ilang makina ang pinamudmud niya. Grabe no mga ka-business. Ilang makina daw ang pinamudmud ni Kuya? Di ko alam. Bakit niya alam yung patungkol sa makina na yan mga ka-business? Pati ba naman yan, Sparky Diaz, itatanong mo, pati talaga yan, uungkatin at tatalakayin mo, nasaan ang utak mo? Diba? Mga ka-business, obvious na obvious kung sino si Sparky Diaz. Alam mo kasi Sparky Diaz, no? Kung magdadami, ito, ano ko to sa'yo, payo ko lang sa'yo. Para naman hindi ka mahalata ba? Para hindi maano na ikaw yan. Ilihis mo naman ng konti. Hindi yung buong-buo mo, kung ano yung sa loobin mo is nilalabas mo. Sa dami account na Sparky Diaz. Napaghahalataan kay. Diba mga ka-business? Napaghahalataan kung sino siya. Sino nga ba si Sparky Diaz? Abangan! Ilalanda na ko yung mga mukha niya dyan. Sila hindi na... Wait lang. Napin pa natin. Sabi nitong Rosalinda, makabaligoten. Ninita, wag mo idadamay ang Diyos. Manahimik na lang kayo sa sana kunin kayo ng Lord nyo. O, diba? Wag daw idamay si Lord, pero siya yung nandadamay ng Lord. Ni Lord. Diba? Sila naman ang nagbanggit niyan mga kabisnes. Na kami daw pala simba, parang ganun. Tapos ganyan-ganyan. Kayo mismo ang nagbabanggit niyan. Kayo lang din mismo ang natatamaan sa mga sinasabi nyo. Bakit hindi nyo yan ibato sa sarili nyo? Ang nangyayari kasi dito mga kabisnes, no? Sa lahat ng mga comments nila, sa lahat ng mga binabato nila sa kabisnes, is sila lang din yon. Ginisa lang nila yung mga sarili nila sa sarili nilang mantika. Yun lang yun. In short, nagigisa sila sa sarili nilang mantika. Lalo na itong Sparky. Ito, Padilla Maya, ito yung inaantay ko. Sino ba yun? Nagpangalan siya mga kabisnes. Padilla Maya, shout out sa'yo. Ito sabi niya. Sino ba yung naghuhubo sa harap ng camera? Yung asawa ni Bay Papaya ba? Na vlog nila para malaman ng manonood? Di ba? Maghaharap tayo, kung maghaharap tayo sa sa Tulfo. Yan inaantay ko mga kabisnes magharap sa Tulfo. Talaga, kasi sisikat kami. Baka doon na kami magka-million views sa... Oo, kasi vlogger kami. Oo, saka sa vlogger din si Tulfo. Saka may na rin dyan. Alala niyo po yung pinsan ko? Yung babae? Na pinatulfo ni, Janice? Yung Saging Man? Opo. Panoorin. Balikan niyo po yun sa vlog ni Kabisnes ko. May contact po kami kay Tulfo. Sigurado po yan. Siguradong... Pwede namin i-chat si Janice anytime. Hindi na kami pipila. Hindi kagaya siya iba dyan, yung tatlo na yan. Magpasama lang kami kay Janice. May contact si Janice kay kay Tulfo Kung gustuin lang namin. Kahit si Kuya Lito, sila Ate Vera, may contact sila kasi nakahingi sila dun ng mga kabisnes nung sa nangyari sa kapatid ni Ate Vera.
Pag sabi lang doon, anong apelido? Riponte. Oh, pag tao, may record ng Riponte. Sikat na to Riponte. Kasi may Riponte yung pinsan kong babae. Na pinatawag ni pinaano ni Tolfo nung nagharap. Di ba? Sus, ginoo ko. Ay, nako. Mindset, huwag yung tira, pasok. Ito nga, sabi ni Padilla Maya, pag naghaharap tayo, dito talaga malalaman kasi ang screenshot na ito mga ka-business ay may mukha ni Inday Okray sa mismong live nila ito tinatalakay. So, ibig sabihin, ginagawa nilang topic or content yung nangyari sa akin. Which is, that's a case of cyberbullying mga ka-business kasi they have no rights. Wala kayong karapatan. Na itapik ako or itapik yung nangyari sa akin. Kasi mga ka-business, alam nyo yun, pilit nag-move on yung tao, which is naka-move on naman na talaga. Palaban na din yan siguro pa. Pilit yung binabalik. Naka-move on na, pero pilit yung binabalik. Pag hiramin mo pala yung van na pula pa, Okay. bili tayo ng mga lagayan. Saan? At saka electric fan. Bibili kami ng electric fan at lagayan, mga ka-business, marami kaming pera Isang pang ganito, para pang lagayan natin ng Wala kasi kaming motor. Hindi pa kami bibili ng motor kasi ang plano po ni Bay is bumili pong sasakyan mga ka-business. Konting ipon pa para ayun, mabili niya na yung gusto niya sasakyan. Hindi na po motor ang bibili niya kundi car. Ay, grabe na des. So yun na nga, balik tayo mga ka-business. Ito na, yun na nga. Malaking pruweba ito mga ka-business na ginagawa nilang katatawanan ako sa live nila. Sa live ni Okray, sa live ni Clarissa, yung mga ganitong bagay. Kaya, inaantay talaga namin na magharap-harap tayo sa tamang lugar, sa tamang panahon, sa tamang oras. Kikita kami dyan. Kikita kami dyan, kikita talaga kami dyan pag na-vlog namin yan, mga ka-business. So, we're waiting. Yung pinagmamalaki yung Patulfo at kaso-kaso, we're waiting. Gawin nyo na. Gawin nyo na. Now na! Wala kayong pumasahe, padala namin kayo. Mura lang naman yata pamasahe galing sa Japan papunta rito di ba? Mga ka-business. So, ano pa ba? Meron pa ba? Wait lang po mga ka-business naming minamahal ha. Hanapin ko lang yung mga comments dito ni Okray. So, ayun lang muna mga ka-business kasi mahaba na rin naman tong vlog na to Sa susunod naman tayo. Yun lang. Tanungin ko kayo bakit nyo private or dinelete yung video nyo. Yung mga naunang vlog na nagbabanggit kayo na magpapatulfo patungkol dyan sa SIM card na yan. Huwag kayong duwag. Huwag nyong i-delete or i-private. Diba? Kasi yung kay Kuya, kaya niya private is dahil sa kapakanan ni Aningat. Kasi sabi nga ni Aningat, alam nyo na yun, nabanggit na yun sa live ni Boss Anime na sabi kasi ni Aningat, kasi nga nung nakikipag-usap si Kuya dun sa kanya, na sana maging okay na. Sabi kasi na, hindi mo nga dinidelete yung mga video mo patungkol sa akin O di ang ginawa ni Kuya, private. Hindi dinidelete, private ni Kuya. Yung mismong video. Kasi ayaw niya magkipagbati dahil sa nandun pa daw naka-public pa daw So, private ni Kuya, pero hindi pa rin siya nakipagbati, mga ka-business. Akala kasi ni Kuya na yun lang yung anytime, Rick Aningat, magsabi ka lang kung gusto mong i-public ulit yun, pwede namang i-public yun Anytime, magsabi ka lang. Kasi ikaw naman kasi nagsabi nung dun sa nung nagharap-harap di ba? So, yun lang mga ka-business naming minamahal, no? Dito pa lang may matututunan kayo mga ka-business. Na dapat maging maging matalino ka sa bawat sasabihin mo. Higit sa lahat, maging matalino ka sa binibitawan mo mga salita, sa pinapalabas mo kuno na mga ebidensya na wala naman talagang naipakita kahit isa. Walang lumalabas na kahit isa, na puro hallucination lang nila mga ka-business naming minamahal. Kaya nga, may di ba kasabihan niya na matalino man ang matching, naiisahan din. Yun yung nangyari kay Kalingap Turak at kay kay Kalingap Turak at kay La Kuya Renji at kay Aningat.
matalino ka man, Rick Aningat, naisahan ka rin ng dalawang matching. Joke lang po, kalingaptura Kuya Renji, naisahan nyo si Aningat. Nakakaawa mga ka-business. Yun, isang malaking leksyon yan. Pailain ng mga puti ha. Isang napakalaking leksyon yan mga ka-business naming minamahal. Yung ganong bagay na wag na wag kayong basta-basta magpapauto. Wag basta-basta magpapadala. Papayo ko lang sa inyo, no, mga business. Habang may awa pa si Pinuno. Habang may konting natira pang awa. Umayos na kayo. Huwag nyo lang sagarin. Kasi tuwag yan sa business. At wag na wag nyong idadama yung anak. Huwag kayong mandamay. Hindi nyo kilala si ka-business, mga ka-business, pag patungkol na sa mga anak, sa mga pamilya niya. Hindi nyo alam ang ligaw ng bituka ng pinuno namin. Lalo na, pag anak niya na ang kinanti, mga ka-business. Mabait sa mabait si Kuya. Alam yan ng mga kasama namin. Alam yan ng buong ka-business community, ng mga reactors, kung gaano kababa ang loob ni ka-business. Hindi kami sabihin ng iba, baka magsabi, nananakot mga. Hindi kami nananakot. Hindi kami nananakot, mga ka-business. Pamilya na kasi yun. Handa si Kuya makipag patayan para sa pamilya niya. Kaya nga, matakot naman si Sparky Diaz. Duwag nga yun eh. Ay, oo nga pala. Sorry mga kabisnes. Duwag nga po pala si Sparky Diaz. Basta ito lang ang ano ko sa inyo mga kabisnes. Magpagpustahan yan, doon ako pusta kayo, no? Sparky Diaz. Kasi duwag si Kuya, no? Yung sahod ko sa YouTube, pusta ko lahat yun. Grabe na des. Kaya Sparky Diaz, huwag kang matakot. Kasi kasahan mo na yung hamon mo. Oo, kinasahan na nga ni Kuya. Hindi, yung magbigay ka na ng i-PM mo lang ako. Mag-message ka lang. Mag-message ka lang. Handang-handa ako, babantayan ko yung message request ko para sa'yo. Kung saang Saan ka komportable. Pailay ng mga panlakaw ha. Ayaw ang panlakaw sa pangbalay. No? So, ayun, malaking, to mga ka-business, isa itong malaking, tawag dito, pagbubukas ng kaisipan ng maraming viewers natin. At sana maging kabukas kaisipan na rin to kila Okray at kay Clarissa, na kayo ay pinagsasabong lamang. Yun lang po na mga ka-business. God bless po sa ating lahat. Sana po mga ka-business, panoorin nyo yung serye na pinaghirapan ng aming boss editor, scriptwriter na si Boss Boss Dave, mga ka-business. Grabe, Boss Dave, ang ganda talaga. At syempre, hindi mangyayari ng lahat ng yan at hindi magiging kaayusan lahat ng yan kasi sabi scripted daw eh. Imagine niyo yung scripted na yan is one take only, ha? One take only dahil yan sa aming mahal na pinuno. Walang iba kundi si ka-business. No, mga ka-business na minamahal. Panoorin niyo po ang serye ng Panggap. Marami kayong matututunan mga ka-business na mga aral sa pagiging panggap ng isang tao. Kung paano nga ba kumilos ang isang mapagpanggap na tao. Yun lang po mga ka-business. Please support din po unang-una ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV, syempre channel ng mga kagwangs, mahal naming mga ka-business. Please support po at Vera Anglito Official, mga ka-business naming minamahal. Ganun na rin po mga ka-business, please support po Erlinda Official Vlog, Pretty Mind TV, Kahimas TV Official, Blissful Balance, mga ka-business. Please support po. Watch hour na lang po ang kulang sa kanila. Pakibisita po ang kanilang mga YouTube channel. Thank you po sa lahat ng viewers, silent viewers, subscribers, sponsors na walang sawa din po sumusuporta at nagmamahal sa amin. Salamat po! Dahil pinapakita nyo yung suporta at pagmamahal at pagtitiwala nyo po sa buong ka-business family at hindi po namin sisirain yun ng ganun-ganun lang mga ka-business nang dahil lang sa kanila. Salamat po at sa mga bashers, salamat rin po sa inyo. Bash pa ng bash para the more bashers, the more views. God bless po sa ating lahat mga ka-business at birabanatan po tayo palagi. Ay, hindi pala namatay. Sa bawat araw na lumipas
business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, misis ka-business, Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, misis ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami ninyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago.
Ira!